Ang pagtataksil ay hindi nag-uumpisa sa kama, kundi sa laso ng kasinungalingan. Habang inuubos ko ang sarili ko sa Paris para isalba ang kumpanya, nagpapakasarap si Anton sa mismong higaan namin, kasiping ang kanyang kabit. Wala kang kwenta, Bella. Si Cindy, kaya akong buhayin bilang lalaki. Sigaw niya, sabay bato ng mga damit ko sa ulan. Isang itim na payong ang sumilong sa akin. Si Leo. Hindi ako iiyak ng matagal. Handa na ba silang makilala ang tunay na magwawasak sa kanila? Hindi ko na kayang tiisin ang pagiging seryoso ni Bella. Nakakasakal siya, Cindy. Para siyang yelo sa kama. Walang buhay. Walang kulay. Mas masarap pa ang kausap ay pader kaysa sa asawa kong laging trabaho ang inaatupag. Buti na lang nahanap kita dahil ikaw lang ang nagpapadama sa akin na isa akong tunay na lalaki. Ang boses ni Anton ay nanggaling sa likod ng bahagyang nakabukas na pinto ng kanilang silid-tulugan. Bawat salita ay tila isang matalim na balisong na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa labas ng pinto, nakatayo si Isabela. Sa kanyang mga kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na kahon na binalot sa mamahaling pelus. Sa loob nito ay isang relo, ang regalong pinag-ipunan niya sa loob ng 2 taon habang nagtatrabaho siya ng walang pahinga sa Paris. 18 oras na trabaho araw-araw. Tinitiis ang gutom at pangungulila para lamang maisalba ang kumpanya ng pamilya ni Anton at mabigyan ang asawa ng magandang buhay. Ngunit ang bawat patak ng kanyang pawis sa malayo ay tila naging lason na ngayon ay bumabalik sa kanya. Ang narinig niyang halakhak ni Cindy, ang kanyang sariling sekretarya, ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sampal. Ramdam ni Bella ang unti-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang hanging pilit niyang nilalanghap ay tila naging bubog na sumusugat sa kanyang baga. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog at ang bawat bahagi ng kanyang katawan ay tila nawawalan ng buhay na parang isang kandilang unti-unting nauubos sa gitna ng malakas na ihip ng hangin. Nabitawan niya ang hawak na kahon. Walang malakas na tunog, ngunit ang marahas na pagtama ng pelos sa sahig ay sapat na para maputol ang tawanan sa loob ng silid. Bumukas ng tuluyan ang pinto. Iniluwan nito si Anton na nakasuot lamang ng robe, ang buhok ay gulo-gulo. At sa likuran niya ay si Cindy na nagmamadaling ayusin ang kanyang damit habang may bakas pa ng mapang-uyam na ngiti sa mga labi. Walang gulat sa mga mata ni Anton, walang pagsisisi. Sa halip, ang bumungad kay Bella ay ang malamig at mapanghusgang tingin ng lalaking pinangakuan niyang mamahalin habang buhay. Lumapit si Anton, hindi para aluin ang asawa, kundi para itulak ito palayo sa kanyang daraanan. Bakit ka nandito? Akala ko ba sa susunod na buwan pa ang balik mo? Malamig na tanong ni Anton. Walang halong pagmamahal, walang kahit katiting na init. Sana ay nagpadala ka ng mensahe para naman hindi ka nagmumukhang tangang nakatayo riyan at nakikinig sa usapang hindi para sa'yo. Hindi nakapagsalita si Bella. Ang kanyang mga labi ay nanginginig. Pilit na humahanap ng mga salitang magpapaliwanag sa sakit na nararamdaman niya. Ngunit tila ninakaw ng tadhana ang kanyang boses. Tumingin siya sa mga mata ni Anton. Naghahanap ng kahit anino ng lalaking pinakasalan niya. Ngunit ang nakikita lamang niya ay isang estranghero na may pusong gawa sa bato. Huwag mo akong tingnan ng ganyan, Bella. Pagpapatuloy ni Anton habang inaayos ang kanyang manggas. Kasalanan mo ito. Ikaw ang pumili na unahin ang trabaho kaysa sa akin. Ikaw ang pumili na maging tuyot at nakakabagot. Kung nagkulang ako bilang asawa, iyan ay dahil ikaw ang unang bumitaw sa pagiging babae mo. Huwag kang mag-inarte na parang ikaw ang biktima rito. Sa gitna ng kanyang pagkasira, naramdaman ni Bella ang biglang paglamig ng hangin sa paligid. Ang mga alaala ng kanilang masasayang sandali ay tila mga tuyong dahon na tinatangay ng bagyo, naglalaho at nagiging abo. Sa bawat tibok ng kanyang puso,
Tila may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang namamatay. Ang mansyong ito, na dati ay itinuturing niyang tahanan, ay biglang naging isang malawak at madilim na bilangguan. Bakit, Anton? Ang tanging salitang lumabas sa kanyang tuyong bibig. Isang tanong na puno ng pait. Isang tanong na naghahanap ng katarungan sa gitna ng kawalan. Lahat ay ibinigay ko. Lahat ay tinalikuran ko para sa'yo. Ito ba ang kabayaran ng lahat ng sakripisyo ko? Hindi sumagot si Anton. Sa halip tinalikuran niya si Bella at bumalik sa loob ng silid. Tila ba ang asawa niya ay isa lamang basura na nakaharang sa daan. Sa sandaling iyon, habang nakatayo si Bella sa madilim na pasilyo, naramdaman niya ang bigat ng mundo sa kanyang balikat. Wala siyang sandigan, wala siyang masulingan. Sa gitna ng kanyang pag-iisa at pagkawasak, isang tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Tila isang sumpa na ayaw siyang tantanan. Hanggang kailan mo titiisin ang sugat na ikaw mismo ang nagpaubayang itanim sa iyong puso? Hindi pa natatapos ang hapdi ng mga salita ni Anton nang marinig ni Bella ang mabibigat na hakbang sa pasilyo. Si Doña Carmen, ang kanyang biyenan, ay pumasok na tila isang bagyong handang mangwasak ng anumang matitira sa kanyang pagkatao. Walang bakas ng awa sa mga mata ng matanda, kundi purong pandidiri at poot. Tama ang anak ko, Bella. Masyado kang naging kampante sa posisyon mo rito. Bungad ni Doña Carmen habang marahas na hinahablot ang bag na hawak ni Bella. Akin na ang mga bank cards na yan. Wala kang karapatang gastusin ang perang pinaghirapan ni Anton habang nagpapakasasaka sa Paris. Ibibigay ko ito kay Cindy dahil siya ang nag-aalaga sa anak ko habang wala ka. Siya ang tunay na kailangan ng pamilyang ito dahil nagdadalang tao na siya. Ang bawat salita ay tila mga kuko na kumakalmot sa sugatang puso ni Bella. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihin na siya ang nagpakubag sa trabaho para hindi mabangkarote ang pamilya nila. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong buhangin. Pinanood niya ang kanyang biyenan habang kinuha ang lahat ng kanyang gamit at isa-isang itinapon ang mga ito sa labas ng pinto ng mansyon. Ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pighati dahil biglang bumuhos ang isang napakalakas na ulan. Ang malalaking patak ng tubig ay humahampas sa kanyang balat, malamig at masakit, tila nakikipagkompetensya sa luhang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Marahas siyang itinulak ni Anton palabas, at ang tunog ng pagsara ng mabigat na pintong kahoy ay tila ang huling hininga ng kanyang mga pangarap. Naiwan si Bella sa gitna ng dilim, basang-basa at walang patutunguhan. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pilit na kinakaladkad ang kanyang mga basang maleta. Ang bawat hakbang ay tila isang parusa. Sa gitna ng hagulhol ng hangin at ragasan ng tubig sa semento, naramdaman ni Bella ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga binti hanggang sa tuluyan na siyang napaluhod sa gilid ng kalsada. Ngunit sa gitna ng kanyang pagluha, ang marahas na paghampas ng ulan sa kanyang likuran ay biglang tumigil. Naramdaman niya ang isang kakaibang katahimikan sa kanyang paligid. Nang dahan-dahan niyang iangat ang kanyang paningin, isang malawak at itim na payong ang bumungad sa kanya. Tila isang proteksyon laban sa malupit na mundo. Isang matangkad at matipunong lalaki ang nakatayo sa kanyang tabi, si Leo. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi maipaliwanag. Isang halong galit para sa mga nanakit sa kanya at isang malalim na pagkalinga para sa babaeng nasa kanyang harapan. Hindi nagsalita si Leo. Sa halip, hinubad niya ang kanyang sariling makapal na coat at maingat na ibinalot ito sa nanginginig na balikat ni Bella. Ang init ng tela ay agad na binalot ang naninigas na katawan ng babae. Isang init na matagal na niyang hindi naramdaman mula kay Anton. Huwag kang umiyak sa harap ng mga taong hindi deserve ang luha mo, ma'am. Malambot ngunit seryosong sabi ni Leo. Narito na ako. Hindi ka na nila muling masasaktan. Sa ilalim ng maliit na espasyong kinukulong ng payong, tila huminto ang mundo para kay Bella.
Ang amoy ng ulan ay nahaluan ng pamilyar na bango ng musk at kakahuyan mula sa coat ni Leo. Sa sandaling iyon, ang takot at pighati ay bahagyang napalitan ng isang kakaibang pakiramdam ng seguridad. Inalalayan siya ni Leo patungo sa isang sasakyang naghihintay sa gilid. Habang paupo na si Bella, biglang naramdaman niya ang pag-vibrate ng kanyang cellphone sa bulsa ng kanyang basang damit. Kahit nanginginig ang mga daliri, sinagot niya ang tawag. Senyorita Isabella. Ang boses ng isang matandang lalaki ay narinig niya mula sa kabilang linya, seryoso, at tila may dalang mahalagang balita. Panahon na para malaman mo ang katotohanang matagal na itinago ng iyong lolo. Hawak ko ang kanyang huling testamento at kailangan nating mag-usap bago mahuli ang lahat. Napatingin si Bella kay Leo na kasalukuyang nakatitig din sa kanya sa pamamagitan ng rearview mirror. Isang bagong kabanata ang tila bubukas at sa pagkakataong ito, hindi na siya ang biktima. Sa loob ng opisina ni Attorney Castro, ang tanging maririnig ay ang mahinang pag-ikot ng electric fan sa kisame at ang malalim na paghinga ni Bella. Ang hangin ay amoy lumang papel at mahogany, isang amoy na nagpapaalala sa kanya ng kanyang lolo. Ang tanging tao na tunay na nanalig sa kanya. Sa harap niya, nakapatong ang isang makapal na dokumentong may gintong selyo, ang huling habilin na magpapabago sa lahat. Isabella, ang kumpanyang iniingatan mo sa Paris ay hindi pag-aari ng pamilya ni Anton. Ang Valderrama Corporation ay itinayo ng lolo mo. Seryosong paliwanag ng abogado habang inaayos ang kanyang salamin. Si Anton ay nagsilbi lamang na pansamantalang tagapangalaga dahil iyon ang hiling ng lolo mo hanggat hindi ka pa handa. Ngunit sa dokumentong ito, ikaw ang nakatalagang maging bagong chairman. Hawak mo ang 80% ng shares ng kumpanya. Tila tumigil ang mundo ni Bella. Ang bawat patak ng pawis at bawat gabing hindi siya natulog sa France ay hindi pala para sa kinabukasan nila ni Anton, kundi para sa sarili niyang legacy na unti-unti nang winawasak ng taong pinagkatiwalaan niya. Ngunit bago pa siya makaramdam ng ginhawa, muling nagsalita ang abogado. Ang boses ay puno ng babala. May problema, senyorita? Nakita namin sa aming paunang investigasyon na unti-unting nililimas ni Anton ang pondo ng kumpanya patungo sa mga dummy accounts. Kung kukunin mo ang posisyon ngayon, maaaring itago niya ang mga ebidensya at idawit ka sa kanyang mga krimen. Kailangan mo ng 30 araw, 1 buwan para makuha ang lahat ng patunay ng kanyang mga pagnanakaw bago mo tuluyang ilabas ang iyong tunay na kapangyarihan. Huminga ng malalim si Bella. Ang kanyang mga kamay, na kanina ay nanginginig sa sakit, ay dahan-dahang humigpit. Ang bawat alaala ng panlalait ni Anton, ang bawat sampal ng salita ng kanyang biyenan, at ang mapang-uyam na ngiti ni Cindy ay nagmistulang panggatong sa apoy na naglalayab sa kanyang dibdib. Hindi na siya ang biktima, natatanggap na lamang ng sipa ng tadhana. Ngayon, siya na ang magiging mangangaso. Dahan-dahan niyang hinubad ang kanyang singsing sa kasal. Ang gintong metal ay tila nagbabaga sa kanyang balat bago niya ito marahas na inilagay sa loob ng madilim na drawer ng mesa. Ang tunog ng pagsara ng drawer ay tila isang formal na paglilibing sa kanyang nakaraan. Gagawin ko, attorney? Tatanggapin ko ang lahat ng pang-aalipusta nila sa loob ng 1 buwan. Hahayaan ko silang isipin na talo na ako. Paglabas niya ng opisina, naghihintay si Leo sa tabi ng pintuan ng sasakyan. Walang tanong sa kanyang mga mata, tanging suporta at katapatan. Nang magtama ang kanilang paningin, tumango si Bella, isang senyales na ang digmaan ay nagsisimula na. Kinabukasan, bumalik si Bella sa kumpanya, ngunit hindi bilang asawa ng may-ari. Sa gitna ng lobby, hinarap niya si Anton na kasalukuyang nakahawak sa bewang ni Cindy. Ang mga empleyado ay nagbubulungan, ang kanilang mga mata ay puno ng panghuhusga at
Tila ba ang tingin nila kay Bella ay isang maduming mantsa sa malinis na sahig ng opisina. Akala ko ba lumayas ka na? Bungad ni Anton na may kasamang nakakangilong tawa. Dahil wala kang mapupuntahan, sige, bibigyan kita ng trabaho. Mula ngayon, ikaw ang bagong clerk sa archive room sa basement. Doon ka nararapat, Bella. Kasama ng mga lumang gamit na wala ng silbi at dapat nang itapon. Hindi sumagot si Bella. Yumuko siya ng bahagya. Itinatago ang kislap ng determinasyon sa kanyang mga mata. Tinanggap niya ang ID na itinapon ni Cindy sa sahig. Habang pinapanood niya ang paglayo ng dalawa, naramdaman ni Bella ang bigat ng isang bagong misyon. Ang basement na sinasabi ni Anton ay ang lugar kung saan nakatago ang lahat ng lihim na dokumento ng kumpanya. Sa lugar na itinuturing nilang kulungan para sa kanya, doon niya hahanapin ang tali na bibitay sa kanila. Dahan-dahan niyang pinulot ang ID sa malamig na sahig. Sa harap ng lahat, isa lamang siyang basahang itinapon. Ngunit sa kanyang isipan, binibilang na niya ang mga sandali hanggang sa gumuho ang mundong kinalalagyan nila. Ang silid sa basement ay malamig, amoy alikabok, at napapaligiran ng matatayog na salansan ng mga lumang folder na tila ba unti-unti nang binubura ng panahon. Walang bintana rito, at ang tanging liwanag ay nanggagaling sa isang aandap-andap na bumbilya sa kisame. Ngunit para kay Bella, ang dilim ng silid na ito ay mas mabuti pa kaysa sa mapanghusgang mga mata ng mga tao sa itaas. Hindi pa natatagalan ang kanyang pananatili sa loob nang marinig niya ang malalakas na tunog ng got sapatos sa labas. Pumasok si Cindy na may dalang tasa ng mainit na kape. Suot ang isang mamahaling damit na alam ni Bella na galing sa pera ng kumpanya. May nakakalokong ngiti sa kanyang mga labi habang tinitingnan ang dumi sa mga kamay ni Bella. Oops! Nakakanginig pala ang lamig dito. Nabitawan ko ang kape ko. Wika ni Cindy habang ang mainit na likido ay marahas na ibinuhos sa ibabaw ng mga dokumentong kasalukuyang sinusuri ni Bella. Ang maitim na kape ay mabilis na kumalat. Binubura ang mga pirma at numerong mahalaga sa gagawing investigasyon ni Bella. Ano ba, Cindy? Sinadya mo yan. Hindi na napigilang sigaw ni Bella habang sinusubukang isalba ang mga papel. Ngunit mas mabilis ang kamay ni Cindy. Itinulak niya si Bella dahilan para mapaupo ito sa malamig na sahig. Linisin mo yan, clerk. At huwag kang sumagot-sagot sa akin dahil isang tawag ko lang kay Anton. Wala ka nang sisilungan kahit sa ilalim ng tulay. Banta ni Cindy. Kasabay nito ang pagpasok ni Anton. Sa halip na tulungan ng asawa, tiningnan niya lamang ito ng may pandidiri. Bella, ang bagal mo talaga. Pati simpleng pag-aayos ng papeles, hindi mo magawa ng maayos. Mag-overtime ka rito. Siguraduhin mong malinis ang lahat bago sumikat ang araw, kundi ay baka hindi mo na kailanganing pumasok bukas. Malamig na utos ni Anton bago inakay si Cindy palabas, habang ang mga empleyado sa labas ng pinto ay nagbubulungan at nagtatawanan sa sinapit ng dating asawa ng kanilang boss. Dumating ang gabi at tanging ang tunog ng pag-ikot ng bentilador ang naririnig ni Bella. Ang kanyang mga kamay ay namumula at mahapdi dahil sa init ng kape na tumalsik sa kanyang balat kanina. Habang pilit niyang pinupunasan ng sahig, isang anino ang humarang sa pintuan. Pumasok si Leo na may dalang maliit na puting kahon. Hindi siya nagtanong. Hindi siya humingi ng paliwanag. Lumapit siya kay Bella at marahang kinuha ang namumulang kamay nito. Sa ilalim ng andap-andap na ilaw, lumuhod ang matipunong lalaki sa harap ni Bella. Isang posisyon na para lamang sa isang reyna. Dahan-dahan niyang nilinis ang sugat ni Bella gamit ang isang malamig na gamot. Ang bawat haplos ni Leo ay tila isang dalangin ng kapayapaan. Ang init ng kanyang hininga ay nararamdaman ni Bella sa kanyang balat. At ang bango ng kakahuyan na dala ni Leo ay nagpababa sa kaba ng kanyang dibdib. Bakit mo ginagawa ito, Leo? Pabulong na tanong ni Bella, habang ang isang luha ay pumatak sa kamay ng lalaki.
Tumingala si Leo at ang kanyang mga mata ay naglalayab sa isang emosyong hindi niya maikubli. Dahil ang isang brilyante ay nananatiling brilyante kahit pa itapon ito sa putik. At narito ako para siguraduhing walang makakabasag sa iyo habang hinihintay mo ang iyong oras. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng isang kakaibang kilig at kuryente. Ang malalaki at magagaspang na kamay ni Leo, na sanay sa pakikipaglaban at pagtatrabaho, ay tila naging pinakamalambot na unan para sa nasugatang palad ni Bella. Sa sandaling iyon, ang sakit sa puso ni Bella ay tila bahagyang naglaho. Napalitan ng isang pag-asang hindi niya akalaing mararamdaman pa niya muli. Bago umalis si Leo para kumuha ng pagkain, may napansin si Bella sa ilalim ng desk na tila itinago roon ng matagal na panahon. Isang luma at kayumangging envelope na may pangalan ng kanyang lolo. Ngunit bago pa niya ito mabuksan, ang katahimikan ng basement ay muling nabulabog. Ang pinto ay marahas na bumukas at pumasok si Doña Carmen kasama ang tatlo niyang kaibigang mayayaman na tila ba nandidiri sa amoy ng silid. Itinuro ni Doña Carmen si Bella gamit ang kanyang mamahaling paypay. Tingnan ninyo ang babaeng ito. Ito ang basurang pilit na pumasok sa pamilya namin. Panunuyan ng matanda. Ano ang pakiramdam, Bella? Ang dating senyorita ng Paris, ngayon ay hamak na tagalinis na lamang ng aming mga kalat. Bagay sa iyo ang amoy ng nabubulok na papel dahil doon ka naman talaga galing. Ang matitinis na tawanan ng mga kaibigan ni Doña Carmen ay tila mga karayom na tumutusok sa pandinig ni Bella. Ang bawat pangungutya nila ay nagpapatong-patong sa bigat na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Ngunit nanatili siyang nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maruming sahig. Huwag kayong masyadong lumapit. Baka mahawa kayo sa amoy ng kahirapan. Wika ni Doña Carmen habang iwinawagayway ang kanyang paypay. Biglang tumigil ang kanyang paningin sa leeg ni Bella. Doon ay nakasabit ang isang manipis na gintong kwintas na may pendant na sapiro. Ang tanging alaala ni Bella mula sa kanyang yumaong ina. At ano itong nakikita ko? Nananatiling nakasuot sa iyo ang mamahaling alahas na ito habang ang pamilya ko ay nagpapakasakit para pakainin ka. Ang boses ng matanda ay biglang naging matalas at puno ng kasakiman. Lumapit siya at marahas na hinablot ang kwintas, dahilan para mapaso ang balat ni Bella sa biglaang puwersa. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo sa bahay na yon, Bella. Utang na loob mo ang pangalang ibinigay ni Anton sa iyo. Pagpapatuloy ni Doña Carmen habang pilit na kinakalas ang lock ng kwintas. Huwag kang maging sakim. Ituturing ko itong bahagi ng bayad sa lahayad sa lahat ng perwisyong ibinigay mo sa amin. Sa tingin ko, ay mas bagay ito sa leeg ni Cindy. Naramdaman ni Bella ang pag-akyat ng init sa kanyang mukha. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang bawiin ang tanging kayamanang nag-uugnay sa kanya sa kanyang nakaraan. Ngunit sa kanyang isipan, umaling-awngaw ang boses ni Attorney Castro. 30 araw, Isabela. Huwag mong sirain ang lahat. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang kamay at siya na mismo ang nagtanggal sa lock ng kwintas. Inilagay niya ito sa palad ng kanyang biyanan nang walang kibo. Ang lamig ng ginto ay tila lumipat sa kanyang puso. Ang bawat piraso ng kanyang pagkatao na kinukuha nila ay unti-unting nagiging bato. Pinatitigas ang kanyang determinasyon. Mabuti at natuto ka na ring sumunod. Nakangising sabi ni Doña Carmen bago tinalikuran si Bella at lumabas ng basement kasama ang kanyang mga kaibigan na tila ba nakakuha sila ng isang malaking tropeyo sa kanilang pang-aapi. Nang muling bumalik ang katahimikan, tanging ang tunog ng sariling paghinga ni Bella ang naririnig sa madilim na silid. Ang kanyang leeg ay mahapdi at may bakas ng pulang marka. Ngunit ang sakit sa kanyang loob ay mas matindi. Nilapitan niya ang lumang computer sa sulok ng archive room. Ito ang tanging makina sa kumpanya na hindi nakakonekta sa pangunahing server
ng IT department ni Anton, isang lumang unit na itinuring na nilang basura. Gamit ang password na ibinigay ng abogado, pumasok si Bella sa mga sikretong financial records ng Valderrama Corporation. Ang kanyang mga mata ay nanliit habang binabasa ang mga numero sa screen. Ang bawat transaction ay tila isang ebidensya ng kataksilan. Sa loob ng 2 taon na wala siya, ginawang personal na alkansya ni Anton ang kumpanya. Biglang lumitaw ang isang bagong notification sa screen. Isang malaking halaga ang kasalukuyang inililipat mula sa main account ng kumpanya patungo sa isang offshore account sa Cayman Islands. Ang pangalan ng account ay hindi kay Anton, kundi sa isang kumpanyang nakapangalan kay Cindy. Transfer successful. Ang mga salitang iyon ay nagmistulang hatol sa screen ng computer. Halos 50 milyong piso ang kinuha ni Anton sa loob lamang ng isang gabi. Sa sandaling iyon, ang huling hibla ng pag-aalinlangan sa puso ni Bella ay tuluyan ng naputol. Ang lalaking minahal niya ay hindi lamang isang manloloko sa pag-ibig, kundi isang magnanakaw na handang sunugin ang lahat para sa sariling interes. Narinig niya ang mga yabag ni Leo na pabalik na sa silid. Mabilis niyang pinatay ang monitor, ngunit ang kislap sa kanyang mga mata ay hindi na maikukubli. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galit na may kasamang katiyakan. Ang bawat sentimo na kinuha nila, ang bawat luhang piniga nila sa kanya, ay may katumbas na singil na darating sa takdang panahon. Tumingin si Bella sa madilim na sulok ng basement, doon sa envelope ng kanyang lolo na hindi pa niya lubos na nabubuksan. Alam niyang sa loob nito ay may mas malalim pang lihim na hindi lamang wawasak kay Anton, kundi magbubukas ng isang katotohanang hindi niya kailanman inakala. Ang lamig ng archive room ay tila unti-unti nang nanunuot sa mga buto ni Bella, habang ang alikabok sa paligid ay nagiging sanhi ng kanyang hirap sa paghinga. Ang bawat numero sa screen ng lumang computer ay tila nagsasayaw sa kanyang paningin. Ang pagod, gutom, at ang bigat ng emosyong kanyang dinadala ay nagsimulang maningil sa kanyang katawan. Naramdaman ni Bella ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang aandap-andap na bumbilya sa kisame ay naging isang malabong guhit ng liwanag bago tuluyang magdilim ang lahat. Bumagsak ang kanyang katawan sa malamig at maruming semento ng basement. Ang kanyang huling alaala ay ang tunog ng isang pamilyar na boses na tumatawag sa kanyang pangalan nang may matinding pag-aalala. Nang dahan-dahang imulat ni Bella ang kanyang mga mata, hindi na ang amoy ng lumang papel ang bumungad sa kanya. Sa halip, ang paligid ay amoy sariwang linen at chamomile. Ang silid ay maliit, ngunit malinis, maliwanag, at may init na matagal na niyang hindi nararamdaman. Nakahiga siya sa isang malambot na kama, nababalot ng makapal at komportableng kumot. "Gising ka na pala," malambot na wika ni Leo. Nakaupo siya sa isang silya malapit sa kama, may hawak na mangkok ng mainit na sabaw. Ang kanyang mga mata na laging seryoso ay may bakas ng puyat at pag-aalaga. "Nasaan ako?" pabulong na tanong ni Bella, habang pilit na bumabangon. Agad siyang inalalayan ni Leo. Ang malakas na braso nito ay naging suporta sa kanyang likuran. "Nasa isang ligtas na lugar ka, malayo sa mansyon, malayo sa kumpanya. Hindi kita kayang iwan sa basement na yon habang nanginginig ka sa lagnat," paliwanag ni Leo habang inilalapit ang mangkok ng sabaw. "Kumain ka muna. Kailangan mong uminom ng gamot." Habang humihigop ng mainit na sabaw, hindi na napigilan ni Bella ang pagbagsak ng kanyang mga luha. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa pagod ng kanyang kaluluwa. Ang bawat kutsara ng pagkain ay tila nagpaparamdam sa kanya kung gaano siya naging uhaw sa simpleng pagkalinga. Sa loob ng maraming taon, siya ang nag-aalaga kay Anton. Siya ang nagbibigay. Siya ang nagsasakripisyo. Ngunit dito, sa maliit na apartment na ito, sa harap ng isang lalaking itinuring lamang niyang bodyguard, siya naman ang inaalagaan.
Bakit, Leo? Bakit ka nananatili sa tabi ko kahit wala na akong maibibigay sa'yo? Tanong ni Bella sa gitna ng kanyang hikbi. Wala na akong pera. Wala na akong dangal sa harap ng ibang tao. Bakit mo pa ako pinoprotektahan? Ibinaba ni Leo ang mangkok at hinarap si Bella. Ang kanyang tingin ay matatag, walang alinlangan, at puno ng katapatan na kayang tunawin ang pinakamigas na yelo. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Bella at marahang pinisil ito. Dahil ang halaga mo ay hindi sinusukat sa kung anong meron ka, kundi sa kung sino ka. Wika ni Leo, ang boses ay mababa, ngunit puno ng paninindigan. Kahit talikuran ka ng buong mundo, kahit itapon ka nila sa pinakamadilim na lugar, ako ang magiging pader mo. Ako ang magsisilbing sandigan mo hanggang sa muli mong mahanap ang lakas mong lumaban. Isang hikbi ang kumawala sa dibdib ni Bella. Hindi na niya napigilan ang sarili na isandal ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng gabi ay napuno ng tunog ng kanyang pag-iyak. Isang pag-iyak na naglalabas ng lahat ng pait, lahat ng pagtataksil, at lahat ng pagtitiis. Ang kamay ni Leo ay marahang humahaplos sa kanyang buhok, isang banayad na kilos na tila nagsasabing ligtas na siya. Ang bawat tibok ng puso ni Leo na nararamdaman ni Bella sa kanyang pisngi ay naging isang ritmo ng pag-asa. Ang init ng katawan ng lalaki ay tila isang gamot na unti-unting naghihilom sa mga sugat na hindi nakikita. Sa ilalim ng malambot na liwanag ng silid, ang kanilang mga anino sa dingding ay tila naging isa. Isang imahe ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa gitna ng unos. Nakalimutan ni Bella ang kanyang paghihiganti, ang kanyang galit kay Anton, at ang kasakiman ni Doña Carmen. Sa loob ng ilang sandali, tanging ang presensya ni Leo ang mahalaga. Ang pakiramdam na may isang taong handang manindigan para sa kanya ay sapat na para bigyan siya ng dahilan na muling huminga. Ngunit ang kapayapaan ay tila isang panandaliang biyaya lamang. Kinabukasan, habang naghahanda si Bella na bumalik sa kumpanya para ipagpatuloy ang kanyang plano, isang balita ang sumalubong sa kanya sa lobby. Naririnig niya ang malakas na boses ni Cindy na nag-uutos sa mga staff. Ang tono nito ay mas mayabang kaysa sa dati. May hawak itong tumpok ng mga dokumento at may malaking ngiti sa kanyang mga labi habang nakikipag-usap sa ilang miyembro ng Board of Directors. Siguraduhin ninyong handa na ang opisina sa itaas. Wika ni Cindy habang ipinapakita ang isang gintong plaka. Mula bukas, ako na ang uupo bilang bagong executive director. At ang unang gagawin ko ay ang linisin ang lahat ng kalat sa kumpanyang ito. Simula sa basement. Nagtama ang paningin ni Bella at Cindy. Ang mapanguyam ng ngiti sa labi ng kabit ay tila isang babala na ang impyerno sa basement ay magiging mas malupit pa sa mga susunod na araw. Ang bawat hakbang ni Bella pabalik sa basement ay tila paglalakad patungo sa sarili niyang bitayan. Ang amoy ng alikabok ay lalong naging matapang at ang dilim ng silid ay tila lalong lumalim. Ngunit ang mas masakit na tanawin ay ang pagpasok ni Cindy sa archive room. Bit-bit ang isang aura ng tagumpay na tila ba pag-aari na niya ang buong mundo. Sa leeg ni Cindy ay kumikinang ang sapiro at gintong kwintas na kinuha ni Doña Carmen mula kay Bella. Ang makita ang pinakaingatang alaala ng kanyang ina sa leeg ng babaeng sumira sa kanyang tahanan ay tila isang bagong sugat na binudburan ng asin. Humapdi ang dibdib ni Bella at ang kanyang mga daliri ay bumaon sa gilid ng mesa upang pigilan ang sarili na sumugod. Clerk, huwag kang tatanga-tanga riyan, wika ni Cindy habang hinahaplos ang kwintas. Tila sinasadya niyang ipamukha kay Bella ang kanyang pagkapanalo. Dahil ako na ang uupo bilang executive director, kailangang linisin ang bodega na ito. Lahat ng mga lumang dokumentong ito ay kailangang dalhin sa shredding room sa ika-10 palapag. Ngayon din, tumingin si Bella sa naglalakihang mga kahon na puno ng mabibigat na folder. Ang kanyang katawan
ay mahina pa mula sa lagnat kagabi. At ang bawat bahagi ng kanyang kalamnan ay tsumitsisinis sa pagod. Cindy, hindi ko kaya ang lahat ng yan ng mag-isa. Napakabigat ng mga kahon na yan. Isang mapang-uyam na tawa ang lumabas sa mga labi ni Cindy. Iyan na ng hirap sa'yo, Bella. Sanay ka na pinagsisilbihan. Ngayon, maranasan mo kung paano magtrabaho ang mga taong tinatawag mong mababa. Gawin mo na, bago ko patawagin si Anton para sipain ka palabas ng kumpanyang ito. Walang nagawa si Bella kundi ang sumunod. Sa bawat pagbuhatan niya ng mabigat na kahon, naramdaman niya ang hapdi sa kanyang mga kamay. Ang bawat hakbang sa hagdan ay tila isang pag-akyat sa bundok ng Kalbaryo. Sa gitna ng pasilyo, nakita niya si Leo na mabilis na lumapit sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naglalayab sa galit nang makita ang kalagayan ni Bella. Hayaan mong ako na ang gumawa niyan, Bella. Pabulong na wika ni Leo habang pilit na kinukuha ang kahon sa kanyang mga kamay. Ngunit umiling si Bella. Ang kanyang tingin ay matatag at puno ng babala. Huwag, Leo. Huwag dito. Maraming nakatingin. Kapag tinulungan mo ako, mas lalo nila akong pahihirapan. Hayaan mo silang isipin na kontrolado nila ako. Napilitang tumigil si Leo, ngunit ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang gilid. Ang kanyang presensya ay tila isang aninong nakabantay, handang sumabog sa sandaling lumampas ang lahat sa hangganan. Habang inililipat ni Bella ang mga papeles, isang folder ang aksidenteng bumagsak at bumukas. Doon ay nakita niya ang isang lihim na kontrata na may lagda ni Anton. Binabasa ni Bella ang mga detalye habang mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Ibinibenta na ni Anton ang legacy house ng mga Valderrama, ang bahay kung saan lumaki si Bella at ang tanging lupang hinding-hindi dapat galawin ayon sa habilin ng kanyang lolo. Gagamitin ni Anton ang pera para bayaran ang kanyang utang sa mga ilegal na sugalan. Ang galit ni Bella ay tila naging isang malamig na apoy. Hindi na lamang ito tungkol sa pagtataksil sa pag-ibig. Ito ay tungkol na sa paglapastangan sa kanyang dangal at sa pinaghirapan ng kanyang mga ninuno. Kinagabihan, sa gitna ng pagod ni Bella, pumasok si Anton sa basement. May dala siyang isang itim na uniforme ng server. Itinapon niya ito sa harap ni Bella. Ang mukha niya ay puno ng mapanuring ngiti. Mamaya, may maliit na pagtitipon kami ni Cindy kasama ang mga mahalagang board members, wika ni Anton. Kailangan namin ng magsisilbi ng alak. Magsuot ka niyan at umakyat ka sa penthouse. Gusto kong makita mo kung paano kami magdiwang ng aming tagumpay. Anton, asawa mo pa rin ako. Pabulong na sabi ni Bella. Ang boses ay basag sa sakit. Lumapit si Anton at hinawakan ng marahasang panga ni Bella. Pinipilit itong tumingin sa kanya. Dati iyon. Ngayon, isa ka na lamang anino ng nakaraan na pilit kong binubura. Maghanda ka dahil may mahalaga akong iaanunsyo mamaya na tiyak na magpapabagsak sa huling hibla ng pride mo. Pagdating ng oras ng pagtitipon, nakatayo si Bella sa gilid ng marangyang penthouse. Suot ang uniforme ng server. Hawak niya ang tray ng mamahaling champagne habang pinapanood ang tawanan ni na Anton at Cindy sa harap ng mga bisita. Si Doña Carmen ay naroon din. Suot ang kanyang pinakamagarang alahas at ipinagmamalaki ang bagong manugang na si Cindy. Tumayo si Anton sa gitna ng entablado at kumuha ng baso ng alak mula sa tray ni Bella. Tiningnan niya ang asawa nang may kasamaan bago humarap sa lahat. Mga kaibigan, nais kong malaman ninyo na sa darating na linggo, formal na kaming maghihiwalay ni Isabela dahil sa kanyang pagpapabaya sa tungkulin bilang asawa, malakas na pahayag ni Anton. At sa gabing ito, nais kong ipakilala ang babaeng magiging bagong reyna ng Valderrama Corporation at ang aking mapapangasawa, si Cindy. Ang bulungan sa paligid ay tila isang nakakangiting musika sa pandinig ni na Anton at Cindy. Inutusan ni Anton si Bella na isali ng champagne para sa kanilang toast.
Habang ang bawat patak ng alak ay nahuhulog sa baso, naramdaman ni Bella ang bigat ng lahat ng panlalait na kanyang tinanggap. Ngunit sa gitna ng palakpakan, isang empleyado ang biglang pumasok at bumulong kay Anton. Ang mukha nito ay puno ng takot. Kasabay nito, ang malaking screen sa likuran nila ay biglang bumukas ng hindi inaasahan na nagpakita ng isang imahe na hindi kailanman inakala ng sinuman na makikita sa gabing iyon. Ang bawat mata sa loob ng marangyang penthouse ay nakapako sa higanting screen na kanina ay nagpapakita lamang ng mga larawan ng paglalandi ni na Anton at Cindy. Ngunit ngayon, ang mukha ng yumaong Don Valderrama, ang lolo ni Bella, ang bumungad sa lahat. Ang kanyang tinig na malalim at puno ng awtoridad ay umalingaw-ngaw sa buong silid, dahilan upang ang bawat tawanan ay mapalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Sa aking paglisan, tanging ang may busilak na puso at tunay na nagmamahal sa Valderrama ang nararapat na humawak ng renda. Huwag kayong magpalinlang sa mga lobong nagdadamit tupa. Wika ng matanda sa recording. Tila ba ang kanyang mga mata ay nakatingin ng diretso sa kaluluwa ni Anton. Ang mukha ni Anton ay biglang nawalan ng kulay. Ang baso ng champagne na hawak niya ay nanginig sa kanyang kamay hanggang sa tumalsik ang alak sa kanyang mamahaling sapatos. Mabilis niyang hinarap ang technical team. Ang kanyang boses ay puno ng puyos ng galit at takot. Patayin ninyo yan. Ngayon din. Sino ang may gawa nito? Sigaw ni Anton habang ang mga board members ay nagsimulang magbulungan. Ang mga sulyap nila ay palipat-lipat mula sa screen patungo kay Anton at sa huli ay kay Bella na nanatiling nakatayo ng tuwid sa gilid. Ang mukha ay tila isang kalmadong lawa sa gitna ng bagyo. Mabilis na pinatay ang screen, ngunit ang pinsala ay nagawa na. Ang hanging puno ng halimuyak ng mamahaling pabango ay biglang naging mabigat dahil sa pagdududa. Alam ni Bella na ang recording na yon ay bahagi ng mga file na natuklasan niya sa basement. Isang munting paalala mula sa kanyang lolo na hindi siya nag-iisa. Sa sulok ng kanyang mga mata, nakita niya si Leo na nakatayo malapit sa control room. Ang isang bahagyang tango nito ay sapat na upang malaman ni Bella na ang kanyang tagapagtanggol ay kumilos na naman ng palihim. Pasensya na mga bisita, isang maling file lamang yon mula sa aming archive. Pagdadahilan ni Cindy, pilit na ibinabalik ang kanyang mapanuring ng ngiti. Kahit pa ang kanyang mga kamay ay nakakuyom ng mahigpit sa kanyang bewang. Tuloy ang pagdiriwang, ngunit hindi na maibalik ang dati nitong sigla. Nilapitan ni Anton si Bella, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa puot. Hinawakan niya ng marahas ang braso ni Bella at kinaladkad ito patungo sa isang bakanting silid malayo sa pandinig ng mga bisita. Ikaw ang may gawa nito, hindi ba? Akala mo ba matatakot mo ako sa isang lumang video ng isang patay na matanda? Asik ni Anton. Ang kanyang hininga ay amoy alak at galit. Huwag mong kalimutan, Bella. Hawak ko ang lahat. Bukas na bukas, pipirmahan mo ang mga papel ng leon at aalis ka sa buhay ko na walang bitbit kahit isang sentimo. Hindi mo ako matatakot, Anton. Pabulong na sagot ni Bella. Ang kanyang boses ay malamig at matatag. Ang katotohanan ay tila tubig. Kahit gaano mo harangan, makakahanap iyan ng butas para lumabas. Isang marahas na tawa ang pinakawalan ni Anton. Talaga? Well, tingnan natin kung gaano katatag ang paninindigan mo kapag nalaman mong ang Legacy House ay naibenta ko na. Sa susunod na linggo, gigibain na ang bahay na kinalakihan mo para gawing isang kasino. Wala ka nang babalikan, Bella. Wala na. Ang bawat salita ni Anton ay tila isang malakas na hampas sa dibdib ni Bella. Ang Legacy House, ang tanging lugar kung saan nararamdaman pa niya ang yakap ng kanyang pamilya, ay mawawala na. Naramdaman niya ang init sa kanyang mga mata, ngunit pilit niyang pinigil ang pagpatak ng luha, hindi sa harap ng lalaking ito,
Habang pabalik na sila sa bulwagan, nakita ni Bella si Cindy na tila may kausap sa kanyang cellphone sa isang madilim na sulok. Ang kanyang boses ay pabulong at puno ng pag-aalala. Sabi ko sa'yo, huwag kang tatawag ngayon. Malapit na nating makuha ang pera. Maghintay ka lang. Napansin ni Bella si Leo na nakatago sa likod ng isang malaking halaman. Ang kanyang telepono ay nakatapat sa direksyon ni Cindy. Mukhang hindi lamang ang pagnanakaw ni Anton ang nadidiskubre nila. May mas malalim pang sikretong itinatago si Cindy na maaring maging huling pako sa kabaong ng kanilang kasamaan. Sa gitna ng kaganapan, isang matandang empleyado ng kumpanya, si Mang Tomas, na matagal nang nagsisilbi sa pamilya Valderrama, ang lumapit kay Bella. Kunwari ay hihingi ito ng tubig, ngunit habang kumukuha ng baso sa tray, hinawakan niya ng mabilis ang kamay ni Bella. Tandaan mo, senyorita, ang tunay na ginto ay hindi nangingitim sa putik. Pabulong na wika ni Mang Tomas. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha ng pag-asa. Marami pa kaming naniniwala sa'yo. Huwag kang susuko. Ang munting pagpapakita ng suporta na yon ay tila isang baso ng malamig na tubig sa gitna ng disyerto para kay Bella. Ngunit bago pa siya makasagot, muling lumapit si Doña Carmen. May dala itong isang puting envelope na may selyo ng korte. Huwag ka nang mag-aksaya ng oras, Bella. Wika ng matanda habang iniaabot ang envelope. Ito ang mga dokumento para sa paglipat mo sa isang psychiatric facility. Sasabihin namin sa lahat na nawala ka sa katinuan dahil sa sobrang pagtatrabaho sa Paris. Sino ang maniniwala sa isang baliw? Ang bawat hibla ng katawan ni Bella ay nanginig sa tindi ng kawalang katarungan. Hindi lamang nila gustong kunin ang kanyang yaman at dangal, kundi pati na rin ang kanyang kalayaan. Tiningnan niya si Anton na nakatayo sa likod ng kanyang ina. May nakakalokong nangisi na tila ba nakuha na niya ang huling alas. Tumingin si Bella sa paligid, naghahanap kay Leo, ngunit ang lalaki ay biglang nawala sa kanyang paningin. Sa gitna ng takot at pag-iisa, naramdaman ni Bella ang biglang pag-vibrate ng kanyang sariling relo. Isang lihim na signal mula kay Leo na ang kailangan na lamang niya ay tumagal pa ng ilang sandali. Pipirma ka o kakalad ka rin ka namin palabas dito sa harap ng lahat ng mga bisitang ito? Banta ni Anton habang ang mga bouncer ng kumpanya ay nagsimulang lumapit at palibutan si Bella. Nakahawak si Bella sa gilid ng mesa. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis na parang tambol. Ang bawat mata sa penthouse ay nakatuon na sa kanya, naghihintay sa kanyang susunod na hakbang. Sa gitna ng tensyon, isang malakas na tunog ng sirena ng pulis ang narinig mula sa ibaba ng gusali, dahilan para magkatinginan ang mga bisita ng may pagtataka. Ang dagundong ng mga sirena mula sa ibaba ng gusali ay tila isang babala na gumapang sa makapal na karpet ng penthouse, dumaan sa mga binti ng mga naguguluhan ng panauhin at huminto sa mismong dibdib ni Anton. Ang bawat kislap ng asul at pulang liwanag na tumatama sa malalaking salamin na dingding ay nagpapakita ng takot na pilit itinatago sa likod ng kanyang mamahaling tuksido. Isara ninyo ang mga pinto. Walang lalabas at walang papasok. Sigaw ni Anton sa kanyang mga bouncer. Ang kanyang boses ay pumiyok sa tindi ng kaba. Cindy, asikasuhin mo ang mga board members. Sabihin mong may nagaganap lang na drill sa labas. Ngunit si Doña Carmen ay hindi natitinag. Para sa kanya, ang mahalaga ay ang pirma ni Bella sa dokumentong hawak niya. Ang papel na yon na magdedeklara kay Bella bilang walang katinuan, ang tanging paraan upang manatiling kontrolado nila ang yaman ng mga Valderrama. Huwag mong intindihin ang ingay sa labas, Bella. Pirmahan mo na ito. Asik ng matanda, habang pilit na isinisiksik ang ballpen sa nanginginig na mga daliri ni Bella. Gawin mo ito para sa dangal ng pamilya. Kapag pumasok ka sa pasilidad, hindi ka na maghihirap sa basement. Magkakaroon ka ng sariling silid, pagkain at gamot.
Hindi ba yun ang gusto mo? Ang mamuhay ng walang iniisip? Tiningnan ni Bella ang dokumento. Ang mga salitang nakasulat doon ay tila mga lason na handang kumitil sa kanyang kinabukasan. Dangal? Pabulong na tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay unti-unting lumalakas. Pinag-uusapan ninyo ang dangal habang ninanakawan ninyo ako. Habang itinatapon ninyo ang alaala ng lolo ko sa mga sugalan. Pirmahan mo na! Sigaw ni Anton na nawala na sa katinoan. Itinulak niya ang balikat ni Bella, dahilan para tumama ang likod ng babae sa gilid ng mesa. Ngunit bago pa muling makalapit si Anton, isang matatag na braso ang humarang sa kanya. Si Leo ay muling lumitaw, tila ba nanggaling sa mismong mga anino ng silid. Hindi siya gumamit ng dahas, ngunit ang kanyang presensya ay sapat na upang mapatigil ang lahat. Ang kanyang mga mata ay malamig na nakatitig kay Anton, isang tingin na nangangako ng panganib sa sinumang mangangahas na humipo. Kay Bella, lumayo kayo sa kanya. Maikli at makapangyarihang utos ni Leo. Bodyguard ka lang, Leo. Umalis ka sa daraanan ko, kundi pati ikaw ay ipapakulong ko. Banta ni Anton, ngunit bakas ang panginginig sa kanyang tuhod. Inalalayan ni Leo si Bella na tumayo ng maayos. Sa gitna ng tensyon, lumapit si Leo sa tenga ni Bella at bumulong. Ang kanyang boses ay tila isang mainit na haplos sa gitna ng malamig na gabi. Huwag kang pipirma, Bella. Ang mga pulis sa ibaba ay narito dahil sa isang tawag tungkol sa pagnanakaw ng mga dokumento sa kumpanya. Hindi sila narito para sa iyo, kundi para sa mga taong nasa harap mo. Kaunting tiis na lang. Naramdaman ni Bella ang biglang pagdaloy ng lakas sa kanyang mga ugat. Sa kabilang dako ng silid, nakita niya si Cindy na mabilis na nagtatago ng kanyang cellphone sa loob ng kanyang bag. Ang kanyang mukha ay kasing puti ng papel. Mukhang may natanggap itong mensahe na hindi niya inaasahan. Biglang bumukas ang pinto ng penthouse. Pumasok ang isang grupo ng mga tauhan mula sa National Bureau of Investigation, kasunod si Attorney Castro. Ang katahimikan sa loob ng penthouse ay naging bingi. Tanging ang tunog ng mga sapatos ng mga awtoridad sa sahig ang naririnig. Mr. Anton Valderrama? Tanong ng pinuno ng mga operatiba. Nais naming makausap kayo tungkol sa ilang kaduda-dudang transaksyon mula sa Valderrama Corporation patungo sa mga offshore accounts at mayroon din kaming report tungkol sa illegal na pagbebenta ng isang heritage property. Wala kayong ebidensya. Lahat ng ginagawa ko ay legal. Sigaw ni Anton, habang ang pawis ay umaagos na sa kanyang noo. Lumingon si Bella kay Cindy at napansin ang isang kakaibang kilos nito. Sinubukan ni Cindy na dahan-dahang lumabas patungo sa exit. Ngunit bago pa siya makalayo, isang malakas na kalabog ang narinig mula sa gilid ng bulwagan. Ang isang lalaking hindi kilala, ang lalaking nakita ni Leo na palaging sumusunod kay Cindy, ay biglang pumasok, galit na galit at may hawak na mga larawan. Nasaan ang pera ko, Cindy? Sigaw ng lalaki, hindi inaalintana ang mga pulis at ang mga bisita. Sabi mo kapag nakuha mo na ang yaman ni Anton, aalis na tayo. Sabi mo ang batang dinadala mo ay sa akin, hindi sa lalaking ito. Ang bawat salita ng lalaki ay tila isang bomba na sumabog sa gitna ng penthouse. Napanganga ang mga bisita habang si Anton ay tila estatwang nanigas sa kanyang kinatatayuan. Ang lahat ng kasinungalingan, ang lahat ng pagbabalat kayo, ay unti-unti nang naglalaho sa harap ng lahat. Ngunit hindi si Cindy ang pinagmumulan ng tunay na panganib. Sa gitna ng komosyon, napansin ni Bella na mabilis na kinuha ni Anton ang lighter sa mesa at lumapit sa mga pile ng dokumento na dinala ni Bella mula sa basement. Ang mga ebidensyang kailangan niya para makuha ang kumpanya. Kung hindi ito mapupunta sa akin, walang makakakuha nito. Sigaw ni Anton habang itinapat ang apoy sa mga papel. Ang dilaw na apoy mula sa lighter ni Anton ay tila isang sumasayaw na demonyo. Kumukurap-kurap. Habang papalapit sa mga tuyong pahina,
ng mga dokumentong tanging pag-asa ni Bella. Sa mga mata ni Anton ay wala nang mababakas na katinuan, tanging ang puyos ng desperasyon ng isang lalaking handang sunungin ang buong mundo dahil lamang sa ayaw niyang matalo. "Wag, Anton! Itigil mo yan!" Ang sigaw ni Bella ay bumasag sa tensyon ng silid. Akma siyang susugod upang agawin ang mga papel, ngunit mas mabilis ang mga kamay ni Leo. Sa isang iglap, naramdaman ni Bella ang malakas na paghila sa kanyang braso patungo sa likuran ni Leo. Isang pader ng proteksyon na hindi matitinag. Habang ang isang kamay ni Leo ay nakaharang kay Bella, ang isa naman ay mabilis na humablot sa mga dokumento bago pa man madampi ang apoy. Ang init ng lighter ay bahagyang dumapo sa balat ni Leo, ngunit hindi man lamang siya kumurap. "Tama na ito, Mr. Valderrama. Huwag mo nang dagdagan ang mga kasalanang ipapakulong sa'yo." Ang boses ni Leo ay mababa. Parang kulog na nagbabadya bago ang isang malakas na ulan. Binitawan ni Anton ang lighter nang puwersahin siyang idapa ng mga operatiba ng NBI sa malamig na sahig. Ang tunog ng mga bakal na posas na komandado sa kanyang mga pulso ay tila ang huling tuldok sa kanyang paghahari. Ang kanyang mga sigaw ng pagmumura ay dahan-dahang napalitan ng hagulhol ng isang talunan. Sa kabilang bahagi ng penthouse, si Cindy ay tila isang lantang gulay na napaupo sa sahig. Ang kanyang mukha, na dati ay puno ng kolorete at kapalaluan, ay burado na ng mga luha at pawis. Ang lalaking naglantad ng kanyang sikreto ay nakatayo pa rin sa harap niya, puno ng puot. "Paano mo nagawa ito, Cindy?" Ang boses ni Doña Carmen ay basag, puno ng panginginig. Lumapit ang matanda sa kanyang paboritong manugang at tiningnan ito ng may matinding pandidiri. "Ang batang iyan, ang batang ipinagmamalaki ko sa lahat, ay hindi pala sa pamilya Valderrama. Ginamit mo ang aking apo para lamang makuha ang aming pera. Wala kayong pakialam. Lahat kayo ay mga sakim." Sigaw ni Cindy habang hinahabol ang kanyang hininga. "Ginawa ko lang ang kailangan kong gawin para makaalis sa kahirapang kinalakihan ko. Akala ninyo ba ay mahal ko si Anton? Ang lalaking iyan ay kasing bulok ng mga papeles sa basement." Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Cindy mula kay Doña Carmen. Isang sampal na puno ng lahat ng kahihiyang idinulot nito sa kanilang pamilya. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi nakaramdam ng saya si Bella. Ang nakikita lamang niya ay dalawang babaeng kapwa na bulag ng kasakiman at maling pagmamalaki. Dahan-dahang lumapit si Bella kay Doña Carmen. Ang matanda ay tila biglang tumanda ng 10 taon sa loob lamang ng ilang minuto. Ang kanyang mga balikat ay nakalaylay at ang kanyang mga mata ay walang makitang masulingan. "Nasaan ang dangal na sinasabi ninyo, Mama?" Tanong ni Bella. Ang kanyang boses ay puno ng pait at awa. "Pinagpalit ninyo ang katapatan ko sa isang kasinungalingang binalot sa ginto. Ngayon, ano na ang natira sa inyo?" Hindi nakasagot ang matanda. Tiningnan niya si Bella at sa unang pagkakataon, nakita ni Bella ang takot sa mga mata ng kanyang biyenan. Takot sa kinabukasang wala ng mansyong masisilungan. Inalalaya ni Leo si Bella palayo sa kaguluhan. Habang naglalakad sila patungo sa terrace ng penthouse para huminga ng sariwang hangin, naramdaman ni Bella ang panginginig ng kanyang sariling mga kamay. Ang bawat pangyayari ay tila isang mabilis na pelikula na hindi pa lubos na natutunaw ng kanyang isipan. "Tapos na ang bagyo, Bella." Pabulong na wika ni Leo. Kinuha niya ang mga nanginginig na kamay ni Bella at dahan-dahan itong hinipan. Tila ba nais niyang alisin ang lamig ng nakaraan. Isang malalim na buntong hininga ang kumawala sa dibdib ni Bella. Isinandal niya ang kanyang noo sa dibdib ni Leo. Dinaramdam ang bawat tibok ng puso ng lalaking nanatili sa tabi niya sa gitna ng unos. Ang amoy ng kakahuyan at katapatan na dala ni Leo ang naging tanging gamot sa kanyang pagal na kaluluwa. "Hindi ko alam kung paano magsisimula muli, Leo," pag-amin ni Bella.
Hindi mo kailangang malaman ang lahat sa isang gabi lang, sagot ni Leo habang marahang hinahaplos ang buhok ni Bella. Narito ako, at sa pagkakataong ito, wala nang magtatago sa dilim. Ngunit sa gitna ng kanilang sandali ng katahimikan, isang malakas na tawag mula kay Attorney Castro ang umagaw sa kanilang atensyon. Ang mukha ng abogado ay seryoso habang may hawak na isang tablet. Isabella, may kailangan kang makita. Mukhang hindi lamang pera ang ninakaw ni Anton, wika ng abogado. May natuklasan kaming mga dokumento tungkol sa pagkamatay ng iyong lolo. Hindi ito simpleng atake sa puso, gaya ng sinabi nila sa'yo 2 taon na ang nakalilipas. Ang bawat hibla ng katawan ni Bella ay muling nanigas. Ang mga mata niya ay nanlaki habang tinitingnan ang isang medical report na may petsang hindi tumutugma sa opisyal na record ng ospital. Ang sakit ng pagtataksil ni Anton ay tila naging isang malalim at madilim na hukay na may mas malaking sikretong nakabaon. Hindi ito simpleng pagkakasakit, Isabella. Ito ay isang planadong pagtatapos. Ang mga salitang yon ni Attorney Castro ay tila mga tipak ng yelo na nahulog sa likuran ni Bella. Ang bawat letra ng medical report na hawak niya ay tila nagiging malabong guhit dahil sa panlalabo ng kanyang paningin. Ang nakasulat sa dokumento ay hindi lamang tungkol sa atake sa puso. May mga bakas ng gamot na hindi kailanman nireseta sa kanyang lolo. Mga gamot na sa tamang dosis ay nakakamatay para sa isang matandang may mahinang puso. Naramdaman ni Bella ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ang alaala ng kanyang huling tawag sa kanyang lolo ay bumalik ng may matinding pait. Bella, apo, mag-iingat ka riyan. May mga bagay na hindi ko pa masabi sa iyo ngayon, pero asahan mong laging nasa likod mo ang Valderrama. Ang tinig na yon, na puno ng pagmamahal at babala, ay tila isang multong bumubulong sa kanyang pandinig. Kailan ninyo ito nalaman, attorney? Pabulong na tanong ni Bella. Ang boses ay halos hindi marinig sa tindi ng emosyon. Ngayon lamang, matapos naming mabuksan ang lihim na vault ni Anton sa kanyang pribadong opisina. Mukhang ginamit niya ang ulat na ito para takutin ang doktor na tumingin sa iyong lolo. Pinatahimik niya ang lahat habang ikaw ay abala sa Paris. Paliwanag ng abogado. Ang mukha ay puno ng pagdadalamhati. Lumingon si Bella sa direksyon ni Anton na kasalukuyang hinihila ng mga pulis patungo sa elevator. Ang kanyang galit, na kanina ay tila isang apoy na nagniningas, ay biglang naging isang malamig at matalim na kumpas ng katarungan. Lumapit siya sa kanyang asawa, ang lalaking minahal niya, ang lalaking pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ng kanyang lolo. Bakit, Anton? Ang tanong ni Bella ay maikli, ngunit puno ng bigat ng 2 taon ng pagtitiis. Nakuha mo na ang pera. Nakuha mo na ang kumpanya. Bakit pati ang buhay ng lolo ko ay kinailangan mong pakialaman? Tumingin si Anton sa kanya, at sa gitna ng kanyang pagkagapi, isang nakakangilong ng ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Masyado siyang matalino, Bella. Alam niya ang lahat ng ginagawa ko. Kung hindi ko siya pinatahimik, matagal na akong nasa kalsada. At ikaw? Patuloy kang magtatrabaho para sa akin dahil iyon ang tanging alam mong gawin. Ang magsakripisyo para sa pamilyang hindi ka naman talaga tinuring na kaisa. Isang malakas na tunog ng pagtama ng palad ni Bella sa pisngi ni Anton ang umalingaw-ngaw sa tahimik na bulwagan. Hindi ito sampal ng isang biktima, kundi sampal ng isang Valderrama na muling naniningil ng dangal. Hindi ka tao, Anton. Isa kang halimaw na binalot sa mamahaling tela. Wika ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa puot. Inalalaya ni Leo si Bella palayo nang magsimulang magwala si Anton habang isinasakay sa elevator. Sa gitna ng katahimikan ng terrace, naramdaman ni Bella ang muling paghina ng kanyang mga tuhod. Ang katotohanang ang kanyang pagtatrabaho sa Paris ay naging daan para mapagtakpan ng krimen laban sa kanyang lolo ay tila isang pasaning hindi niya kayang dalhin.
Kasalanan ko ito, Leo. Hikbi ni Bella habang nakasubsob ang muka sa kanyang mga kamay. Kung hindi ako umalis, kung hindi ko siya iniwan sa kamay ng mga taong ito, buhay pa sana siya. Lumapit si Leo at lumuhod sa harap ni Bella. Kinuha ang kanyang mga kamay at mahigpit itong hinawakan. Huwag mong sisihin ang sarili mo, Bella. Ang kasamaan ni Anton ay hindi mo kasalanan. Ang mahalaga ngayon ay nalaman natin ang katotohanan. At ipinapangako ko sa iyo, bawat patak ng luha mo at bawat sakit na naramdaman ng lolo mo ay may katumbas na katarungan. Ang haplos ni Leo ay tila isang angkla sa gitna ng nagngangalit na dagat ng pagsisisi ni Bella. Sa ilalim ng mga bituin ng Manila, ang dalawang kaluluwang ito ay muling nagtagpo sa isang pangakong mas malalim pa sa pagkakaibigan. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, muling lumapit si Attorney Castro. Ang mukha ay mas balisa kaysa kanina. Isabela, may isa pang problema. Wika ng abogado habang ipinapakita ang isang listahan ng mga contacts sa cellphone ni Anton. May isang taong tumutulong kay Anton mula sa labas, isang taong may malaking impluensya sa board of directors. At ayon sa huling mensahe, paparating na siya rito para itigil ang investigasyong ito. Kasabay ng mga salitang yon, narinig nila ang tunog ng isang marangyang sasakyan na huminto sa ibaba at ang malalakas na hakbang ng maraming tao na papasok sa gusali. Ang laban ni Bella ay tila hindi pa natatapos at ang tunay na kalaban ay maaaring mas malakas kaysa sa inaasahan niya. Akala mo ba ay tapos na ang lahat dahil lang nasa loob na ng rehas si Anton? Masyado kang naging kampante, Isabela. Ang pagbagsak ng isang maliit na piraso ay hindi nangangahulugang gumuho na ang buong kuta. Ang boses na yon ay galing sa pintuan ng penthouse, malamig at puno ng awtoridad, na tila ba ang bawat salita ay may dalang bigat ng ginto. Napalingon si Bella at doon ay nakita niya si Don Ricardo, ang pinsan ng kanyang lolo at ang pinaka-impluensyadong miyembro ng board of directors. Sa likuran niya ay ang isang pangkat ng mga abogadong nakaitim. Bit-bit ang mga briefcase na tila ba mga sandatang handang pumatay ng anumang pangarap. Habang nakatitig si Bella sa matanda, naramdaman niya ang muling paghapdi ng kanyang mga sugat. Katatapos lang niyang malaman ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng kanyang lolo at ang kanyang katawan ay nanginginig pa sa pagod at pighati. Ngunit narito na naman ang isang bagong kaaway, isang taong mas matalino at mas tuso kaysa kay Anton. Ang muling pagpasok ni Ricardo ay tila isang matalim na karayom na pilit na itinutusok sa gitna ng kanyang gumagaling na puso. Don Ricardo, pabulong na wika ni Bella, ang kanyang boses ay puno ng pait. Kayo ang utak sa likod ng lahat ng ito. Kayo ang nagbigay ng lakas ng loob kay Anton na gawin ang mga krimeng iyon. Hindi ba? Isang tipid na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Ricardo habang dahan-dahan siyang naglalakad patungo sa gitna ng silid. Ang tunog ng kanyang baston sa makintab na sahig ay tila isang ritmo ng kamatayan sa katahimikan ng gabi. Hindi ko siya binigyan ng lakas ng loob, Isabela. Binigyan ko lamang siya ng pagkakataon, ngunit tulad ng inaasahan, nabigo siya dahil sa kanyang kahinaan. Sagot ng matanda habang nakatingin sa paligid ng penthouse ng may pagmamalaki. Ngunit huwag kang mag-alala. Ang kumpanyang ito ay mananatili sa pamilya Valderrama. Ngunit hindi sa ilalim ng pamumuno ng isang babaeng emosyonal at walang karanasan. May hawak akong dokumentong nagsasabing ang shares ng lolo mo ay nakasanla sa aking kumpanya bago siya pumanaw. Naramdaman ni Bella ang biglang pag-ikot ng paligid. Ang Legacy House, ang kumpanya, at ang lahat ng kanyang ipinaglaban ay tila muling nadudulas sa kanyang mga kamay. Ngunit sa gitna ng kanyang panghihina, naramdaman niya ang isang mainit na palad na humawak sa kanyang likuran. Isang matatag na suporta na nagpapaalala sa kanya na hindi siya nag-iisa. Mabilis na humarang si Leo sa harap ni Bella. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit
habang nakatingin kay Ricardo. Hindi ninyo siya matatakot, Don Ricardo. Ang bawat kasinungalingang itinanim ninyo ay may katapat na katotohanan na handa na naming ilabas. At sino ka para magsalita? Hamak na bodyguard? Panunuya ni Ricardo habang tinitingnan si Leo mula ulo hanggang paa. Bagay kayo ni Isabela, isang tinalikurang asawa at isang lalaking walang pangalan. Akala ninyo ba ay sapat na ang emosyon para manalo sa mundo ng negosyo? Hinarap ni Bella si Ricardo, itinuwid niya ang kanyang balikat at pinahid ang huling bakas ng luha sa kanyang mga pisngi. Ang dugong dumadaloy sa kanyang mga ugat ay dugong Balderrama, matapang, marangal, at hindi sumusuko sa harap ng anumang banta. Maaring wala akong karanasan sa panlilinlang, Don Ricardo. Wika ni Bella, ang kanyang boses ay malamig at puno ng paninindigan. Ngunit hawak ko ang pinakamalakas na alas na wala kayo. Ang katotohanan tungkol sa pagkamatay ng lolo ko. At ipinapangako ko sa inyo, bago sumikat ang araw, hindi lamang si Anton ang babagsak. Isasama ko kayong lahat sa impyernong kayo mismo ang gumawa. Isang nakakangiting tawa ang pinakawala ni Ricardo bago niya iniabot ang isang kulay ubeng envelope kay Bella. Tingnan muna natin kung kaya mong mabuhay hanggang bukas, Isabela. Basahin mo yan at malalaman mo kung gaano kalalim ang hukay na kinatatayuan mo ngayon. Dahan-dahang binuksan ni Bella ang envelope habang si Leo ay nananatiling alerto sa kanyang tabi. Ang bawat salitang nakasulat doon ay tila isang malakas na sampal sa kanyang mukha. Hindi lamang ito tungkol sa shares, ito ay tungkol sa isang lihim na kasunduan na nilagdaan ng kanyang ina maraming taon na ang nakalilipas, isang kasunduan na maaaring bumura sa kanyang karapatan bilang tagapagmana. Naramdaman ni Bella ang bigat ng isang bagong pasanin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang tinitingnan ang pirma ng kanyang ina. Paano ito naitago sa kanya sa loob ng mahabang panahon? Tapos na ang oras ng paglalaro, Isabela. Wika ni Ricardo habang papalabas ng penthouse. Magsimula ka ng mag-impake dahil bukas, ang pangalang Balderrama ay hindi na sayo. Naiwan si Bella at Leo sa gitna ng malawak at malamig na penthouse. Ang bawat kislap ng mga ilaw ng lungsod sa labas ay tila naging mga matang nagmamasid sa kanyang pagkatalo. Isinandal ni Bella ang kanyang ulo sa balikat ni Leo. Ang kanyang puso ay puno ng mga tanong na walang kasagutan. Hanggang kailan mo kayang ipaglaban ang isang pamana na tila ba isinumpa na bago mo pa man ito mahawakan? Ang bawat salitang nakasulat sa lumang papel na hawak ni Bella ay tila mga linta na sumisipsip sa huling hibla ng kanyang pag-asa. Ang lagda ng kanyang ina, si Maricel, ay malinaw at hindi mapagkakaila. Isang pirma na naglilipat ng lahat ng karapatan sa Legacy House at sa mga lupain ng Balderrama kay Don Ricardo bilang bayad sa isang utang na hindi kailanman nabanggit sa kanya. Ang bigat ng papel ay tila naging isang dambuhalang bato na bumagsak sa kanyang dibdib, dahilan upang ang bawat paghinga niya ay maging isang masakit na pakikibaka. Hindi ito totoo, Leo, pabulong na wika ni Bella, habang ang kanyang mga luha ay pumatak sa ibabaw ng dokumento, nag-iiwan ng basang marka sa pangalan ng kanyang ina. Hindi magagawa ni Mama na isugal ang kinabukasan ko. Mahal niya ang Legacy House. Mahal niya ang pamilyang ito. Naramdaman ni Bella ang unti-unting pagdilim ng kanyang paligid. Ang bawat kislap ng chandelier sa penthouse ay tila nanunukso sa kanyang pagkatalo. Ang kahihiyang dala ng akusasyong ang sarili niyang ina ang nagbenta sa kanya ay mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Carmen o sa pagtataksil ni Anton. Ito ay isang sugat na bumabaon sa kanyang pagkakakilanlan. Isinandal niya ang kanyang likod sa malamig na pader. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang dumausdos hanggang sa mapaupo siya sa sahig
Yakap ang kanyang sariling mga tuhod. Ngunit sa gitna ng kanyang pagguho, muling lumapit si Leo. Hindi siya naglabas ng anumang salita ng awa. Sa halip, lumuhod siya sa harap ni Bella at kinuha ang mga nanginginig na kamay nito. Itinititig ang kanyang mga mata ng may matinding determinasyon. Ang init ng palad ni Leo ay tila isang mitya na muling nagbigay ng liwanag sa madilim na kaisipan ni Bella. Tingnan mo ako, Bella. Malambot ngunit matatag na utos ni Leo. Ang lagda ay maaring totoo, ngunit ang dahilan ay maaring isang malaking kasinungalingan. Kilala mo ang ina mo. Alam nating lahat kung gaano siya kadangal. Huwag mong hayaang nakawin ni Ricardo ang dangal ng alaala niya bago pa natin malaman ang buong kwento. Inalalaya ni Leo si Bella na tumayo. Ang kanyang pagkakahawak ay puno ng pag-iingat na tila ba hawak niya ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo. Sa sandaling iyon, ang katahimikan ng penthouse ay napuno ng isang kakaibang enerhiya, isang pag-ibig na hindi kailangang bigkasin, kundi nararamdaman sa bawat kilos at bawat sulyap. Sa gitna ng bagyong dala ni Ricardo, ang presensya ni Leo ang nagsilbing matatag na parola para kay Bella. Mayroon pa tayong isang hindi nabubuksan, Bella. Paalala ni Leo habang itinuturo ang kayumangging envelope na nakuha nila sa archive room nung isang araw. Doon sa basement, sinabi mo na may mga lihim ang lolo mo. Marahil ay alam niya na darating ang araw na ito. Dahan-dahang binuksan ni Bella ang envelope. Sa loob nito ay may isang luma at kupas na litrato ng kanyang ina at ni Don Ricardo noong kabataan nila. At sa likod nito ay may nakasulat na maikling mensahe sa sulat kamay ng kanyang lolo. Ang sakim na puso ay hindi titigil hanggang sa makuha ang lahat. Ngunit ang katotohanan ay laging may itinatagong susi sa ilalim ng sahig ng nakaraan. Nagtama ang paningin ni Bella at Leo. Alam nila kung ano ang ibig sabihin nito. Mayroong isang bagay na nakatago sa mismong legacy house, ang lugar na balak gibain ni Ricardo sa loob ng ilang araw. Kailangan nilang makapunta roon bago pa mahuli ang lahat. Mabilis silang lumabas ng penthouse at tumungo sa parking lot. Habang nagmamaneho si Leo sa gitna ng madilim na kalsada ng Maynila, napansin ni Bella ang isang itim na sasakyan na kanina pa sumusunod sa kanila. Ang kaba sa kanyang dibdib ay tila isang tambol na bumibilis ang ritmo. Sinusundan tayo, Leo, pabulong na wika ni Bella habang nakatingin sa side mirror. Huwag kang matakot, kumapit ka ng mahigpit, sagot ni Leo habang mas pinabilis ang takbo ng sasakyan. Ang tunog ng pagpreno at ang mabilis na pag-ikot ng mga gulong sa semento ay gumuhit sa katahimikan ng gabi. Narating nila ang tapat ng legacy house, ang lumang mansyon, na ngayon napapaligiran na ng mga barikada ng konstruksyon. Ang bawat bahagi ng bahay ay tila umiiyak sa ilalim ng maputlang liwanag ng buwan. Ngunit bago pa sila makababa ng sasakyan, hinarang sila ng tatlong malalaking lalaking nakaitim, ang mga tauhan ni Ricardo. Isang matangkad na lalaki ang lumapit sa bintana ng sasakyan at kumatok ng malakas sa salamin. Walang pwedeng pumasok dito. Ang lupaing ito ay pag-aari na ni Don Ricardo. Umalis na kayo, bago pa namin kayo piliting lumayas. Tumingin si Bella kay Leo, at sa unang pagkakataon, nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa mga labi ng lalaki. Isang ngiti ng isang mandirigmang alam na ang kanyang pagkakataon ay dumating na. Manatili ka rito, Bella. Ako na ang bahala. Wika ni Leo, bago dahan-dahang binuksan ang pinto ng sasakyan. Sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan, ang bawat galaw ni Leo ay tila isang tula ng proteksyon at awtoridad. Hindi siya gumamit ng dahas na nauuwi sa dugo, kundi ang bawat kilos niya ay mabilis, tumpak, at puno ng lakas na nagpabagsak sa kumpiyansa ng mga tauhan ni Ricardo. Ang tunog ng pagbagsak ng mga katawan sa madamong lupa at ang hininga ng mga lalaking hindi makapaniwala sa bilis ng bodyguard ay bumasag sa katahimikan ng gabi.
Inakay ni Leo si Bella patungo sa loob ng mansyon. Ang bawat yabag nila sa loob ng Legacy House ay tila muling nagigising sa mga kaluluwang matagal nang nanahimik sa ilalim ng alikabok. Amoy lumang kahoy, tuyong bulaklak, at ang nananatiling bango ng paboritong pabango ng kanyang ina ang sumalubong kay Bella. Sa bawat sulok ng bahay na ito, nararamdaman niya ang mga yakap ng nakaraan na pilit na binabawi sa kanya ng kasakiman ni Ricardo. Dinala ni Bella si Leo patungo sa pribadong silid-aklatan ng kanyang lolo. Ang sahig ay gawa sa matitibay na narra at doon sa ilalim ng isang malaking estante ng mga libro, naalala ni Bella ang isang laro noong bata pa siya. Isang lihim na taguan na itinuro sa kanya ng matanda. Dahan-dahan niyang kinapa ang gilid ng isang tabla hanggang sa maramdaman niya ang isang bahagyang butas. Sa tulong ni Leo, itinaas nila ang isang bahagi ng sahig at doon ay tumambad ang isang maliit na kahon na yari sa bakal. Ito na yon, Leo, ang sagot sa lahat, pabulong na wika ni Bella habang nanginginig ang kanyang mga daliri sa pagbukas ng kahon. Sa loob ay natagpuan nila ang orihinal na titulo ng Legacy House at isang sulat na may selyo ng bangko. Ang dokumentong hawak ni Ricardo ay isa palang palsipikadong kopya. Ang utang ng kanyang ina ay matagal na palang nabayaran ng kanyang lolo bago pa ito pumanaw. Ngunit ang mas mahalagang natuklasan nila ay isang maliit na digital recorder at isang listahan ng mga gamot na ipinadala ni Ricardo kay Anton, ang mismong mga gamot na pumatay sa kanyang lolo. Hindi ka na muling masasaktan, Bella. Hawak na natin ang leeg nila. Wika ni Leo, ang kanyang mga mata ay naglalayab sa katarungan. Ngunit ang katahimikan ay biglang naputol ng bumukas ang malaking pinto ng silid-aklatan. Pumasok si Don Ricardo. Ang kanyang baston ay tumatama sa sahig nang may ritmo ng isang taong hindi pa natatalo. Sa kanyang likuran ay ang isang mas malaking pangkat ng mga lalaking may hawak na mga flashlight na nagpapasilaw sa paningin ni Bella. Masyado kayong matalino para sa sarili ninyong ikabubuti, wika ni Ricardo. Ang kanyang boses ay puno ng nakakangilong tawa. Ibigay ninyo sa akin ang kahon na yan, at marahil ay hahayaan ko kayong makaalis sa bansang ito ng buhay. Huwag ninyong pilitin na maging madugo ang gabing ito. Hinarap ni Bella ang matanda. Itinuwid niya ang kanyang balikat at itinaas ang recorder ng may buong dangal. Ang bawat salitang nakasulat sa mga dokumentong ito ay ang boses ng katarungan, Ricardo. Alam namin ang ginawa ninyo sa lolo ko. Alam namin ang ginawa ninyo kay mama. Hindi na ito tungkol sa pera o sa lupa. Ito ay tungkol sa katotohanang pilit ninyong ibinaon. Katotohanan? Sa mundong ito, ang katotohanan ay isinusulat ng mga may kapangyarihan. Sigaw ni Ricardo habang inuutusan ang kanyang mga tauhan na lumapit. Ngunit bago pa, makahakbang ang mga lalaking nakaitim, isang malakas na liwanag mula sa labas ng mansyon ang tumagos sa mga bintana. Ang tunog ng marahas na pagpreno ng maraming sasakyan at ang malakas na anunsyo ng mga awtoridad sa megaphone ay yumanig sa buong Legacy House. National Bureau of Investigation, Don Ricardo Valderrama, sumuko ka ng mapayapa. Ang buong mansyon ay napapaligiran na. Ang mukha ni Ricardo ay biglang naging kasing puti ng kanyang buhok. Ang kanyang baston ay nabitawan niya at gumulong sa sahig, isang tunog ng pagkatalo na umalingaw-ngaw sa buong silid. Tumingin si Bella kay Leo at doon niya nakita ang isang maliit na device sa kamay nito, ang signal na kanina pa ipinadala ni Leo sa mga awtoridad at kay Attorney Castro. Tapos na ang paghahari ninyo, Ricardo. Wika ni Bella, ang kanyang boses ay malamig at puno ng katiyakan. Ang bawat luha na pumatak sa bahay na ito ay naging saksi sa inyong kasamaan. Ngayon, kayo naman ang magbabayad. Habang pinoposasan si Ricardo at kinakaladkad palabas ng kanyang mga tauhan, naramdaman ni Bella ang biglang pagbitaw ng lahat ng tensyon sa kanyang katawan.
Ang bawat hibla ng kanyang pagkatao ay tila nagnanais na bumigay. Dahan-dahan siyang napaupo sa sahig, yakap ang kahon na nagligtas sa kanyang pamilya. Lumapit si Leo at lumuhod sa tabi niya. Hindi siya nagsalita. Sa halip ay marahan niyang kinuha ang mukha ni Bella at tiningnan ito ng may malalim na paghanga at pagmamahal. Sa gitna ng kaguluhan ng mga pulis sa paligid, ang mundo nila ay tila naging isang maliit at tahimik na isla. Nagawa mo, Bella. Malaya ka na. Pabulong na wika ni Leo. Isang matamis at mapait na luha ang dumaloy sa pisngi ni Bella. Inisandal niya ang kanyang noo sa noo ni Leo. Dinaramdam ang kapayapaang matagal na niyang ipinagkait sa kanyang sarili. Ang bawat sakit, ang bawat pagtataksil, at ang bawat gabing puno ng pighati ay tila naglaho na parang usok sa hangin. Ang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahoy na gavel sa loob ng korte ay tila isang hatol na nagmula sa langit. Bumasag sa huling pag-asa ni na Anton at Cindy. Ang bawat salitang binibigkas ng hukom tungkol sa habambuhay na pagkabilanggo para sa kasong pagpatay at malawakang pagnanakaw ay tila mga pako na bumaon sa kabaong ng kanilang kasamaan. Sa gitna ng silid, nakatayo si Bella. Suot ang isang puting damit na sumisimbolo sa kanyang muling pagsilang. Wala siyang nararamdamang galit habang tinitingnan si Anton na nakapuso at kasalukuyang hinihila ng mga gwardiya. Ang lalaking dati ay itinuring niyang mundo ay isa na lamang maliit na anino ng isang talunang magnanakaw. Ang mga mata ni Anton, na dati ay puno ng kapalaluan, ngayon ay puno na ng luha at pagsisisi, ngunit huli na ang lahat para sa kanyang mga dalangin. Bella, patawarin mo ako. Gagawin ko ang lahat. Huwag mo lang akong hayaang mabulok dito. Sigaw ni Anton habang kinakaladkad siya palabas, ngunit hindi man lamang lumingon si Bella. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang pinakamalakas na sagot. Sa labas ng korte, natagpuan ni Bella si Doña Carmen. Ang dating matapang at mapagmataas na matanda ay nakaupo na lamang sa isang lumang bangko. Ang kanyang mga mamahaling hiyas ay wala na. At ang kanyang suot ay isang simpleng kupas na baro. Ang mga kaibigan nito sa high society ay tila naglaho na parang bulan nang mawala ang yaman ng mga Valderrama. Nang makita niya si Bella, sinubukan niyang lumapit. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa kahihiyan. Bella, apo, nasaan na ako pupunta? Wala na ang mansyon, wala na ang lahat. Pabulong na wika ng matanda. Ang kanyang boses ay basag sa pighati. Tiningnan siya ni Bella ng may malalim na awa. Ibinigay ko sa inyo ang lahat ng pagkakataon na maging isang pamilya, Mama. Ngunit pinili ninyo ang ginto kaysa sa katapatan. Mayroon kayong sapat na pera para sa isang maliit na matitirhan, ngunit ang dangal na itinapon ninyo ay hindi na muling maibabalik. Habang naglalakad palayo si Bella, naramdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Ang bawat hakbang niya ay tila mas magaan na parang ang mga kadenang nagmula sa Paris hanggang sa basement ng kumpanya ay tuluyan ng naputol. Sa dulo ng pasilyo, naghihintay si Leo. Hindi na siya nakasuot ng uniforme ng bodyguard, siya ay nakasuot na ng isang maayos na polo shirt. Ang kanyang mukha ay maliwanag at puno ng kapayapaan. Tapos na ang lahat, Bella, wika ni Leo habang iniaabot ang kanyang kamay. Ang Valderrama Corporation ay nasa ilalim na ng iyong pangalan. Ang Legacy House ay muli nang nagniningning. Kinuha ni Bella ang kamay ni Leo at sa sandaling iyon, ang kuryente ng pagmamahal at pag-asa ay muling dumaloy sa kanyang buong pagkatao. Naglakad sila patungo sa sasakyan, ngunit bago pa sila makasakay, tumigil si Bella at tumingin sa malayo. Doon sa dalampasigan ng Manila Bay, kung saan ang araw ay nagsisimula ng lumubog, nag-iiwan ng kulay kahel at lilang guhit sa langit. Salamat, Leo, dahil hindi mo ako hinayaang malunod sa sarili kong luha. Pabulong ni Bella. Lumapit si Leo at marahang hinaplos ang pisngi ni Bella. Ang kanyang mga mata
ay naglalayab sa isang emosyong matagal na niyang itinago. Ang isang reyna ay hindi kailangang magpasalamat sa kanyang sandigan. Ang mahalaga ay narito ka na, malaya at muling nagmamahal. Dahan-dahan nilang pinanood ang paglubog ng araw, isang simbolo ng pagtatapos ng isang masakit na kabanata at ang pagsisimula ng isang bagong umaga. Ngunit sa gitna ng kanilang katahimikan, naramdaman ni Bella ang bahagyang paghigpit ng hawak ni Leo sa kanyang kamay. Tila mayroon pa itong nais sabihin na magpapabago sa kanilang dalawa habang buhay. 1 taon na ang lumipas mula nang ang huling hampas ng gavel sa korte ay nagbigay ng tuldok sa madilim na kabanata ng buhay ni Isabela. Ngayon, ang Legacy House ay hindi na amoy alikabok at kalungkutan. Ang bawat sulok nito ay muling nabuhay. Amoy sariwang sampagwita at pinakuluang kape sa umaga. Ang mga bintana ay nakabukas ng malawak, hinahayaan ng sikat ng araw na dumaan sa mga kurtinang puti na sumasayaw sa ihip ng mahinang hangin. Nakatayo si Bella sa hardin. Ang kanyang mga kamay ay dahan-dahang humahaplos sa mga talulot ng mga rosas na siya mismo ang nagtanim. Wala na ang mga paltos sa kanyang mga palad. Mula sa basement, wala na rin ang panginginig ng kanyang mga daliri sa takot. Ang kanyang muka ay may bakas ng kapanatagan na tila isang lawa matapos ang isang malakas na bagyo. Naalala niya ang balita kahapon tungkol kay Anton at Cindy sa loob ng bilangguan. Hindi na siya nakaramdam ng kuryente ng galit. Ang balitang si Doña Carmen ay naninirahan na sa isang maliit na bayan at nagsisikap na mabuhay ng payak ay tinanggap niya ng may buntong hininga ng pag-asa. Hindi dahil nakalimutan niya ang sakit, kundi dahil pinili niyang bitawan ang bigat nito. Ang pagpapatawad para kay Bella ay hindi nangangahulugang pagbabalik sa dati, kundi ang pagpapalaya sa kanyang sarili mula sa kulungan ng puot. Naramdaman ni Bella ang mga bisig na dahan-dahang yumakap sa kanyang bewang mula sa likuran. Ang amoy ng kakahuyan at pamilyar na init ay agad na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi nakakatakot, kundi nakakapagbigay sigla. Si Leo. Isinandal ni Bella ang kanyang ulo sa balikat nito. Dinaramdam ang bawat hininga ng lalaking naging payong niya sa gitna ng unos. Ano ang iniisip mo, Bella? Pabulong na tanong ni Leo. Ang kanyang tinig ay tila isang malambot na musika sa gitna ng hapon. Iniisip ko kung paanong ang pinakamagandang bulaklak ay sumisibol mula sa lupang dinilig ng luha. Sagot ni Bella habang dahan-dahang humaharap sa kanya. Kinuha ni Leo ang isang maliit na papel mula sa kanyang bulsa, ang lihim na mensahe ni Attorney Castro nung araw ng paghuhukom. Ibinigay niya ito kay Bella. Ito ay isang liham mula sa kanyang lolo na sadyang ipinatago sa abogado para sa sandaling maging malaya na si Bella. Apo, ang tunay na yaman ay hindi ang kumpanya, kundi ang taong mananatili sa tabi mo kapag wala ka na nito. Kung binabasa mo ito, alam kong nahanap mo na siya. Ang pag-ibig ay hindi pagsasakripisyo hanggang maubos ka, kundi ang paghahanap ng taong pupuno sa'yo. Nangilid ang luha sa mga mata ni Bella. Ngunit ito ay mga luha ng kagalakan. Tumingin siya kay Leo na ngayon ay dahan-dahang lumuhod sa kanyang harapan sa gitna ng mga namumukadkad na rosas. Inilabas ni Leo ang isang simpleng singsing na may sapiro, isang alahas na ipinagawa niya mula sa mga natitirang hiyas ng pamilya Valderrama na nabawi nila. Bella, hindi ko maipapangako na wala ng ulan sa susunod na mga araw, pero ipinapangako ko na sa bawat patak nito, ako ang magiging silungan mo. Maaari ko bang mahawakan ang kamay mo, hindi na bilang bodyguard, kundi bilang katuwang mo sa habang buhay? Hindi na nakapagsalita si Bella. Tumango siya nang may kasamang nangiti na abot hanggang sa kanyang mga mata. Isinuot ni Leo ang singsing at sa ilalim ng dapit hapon ng Manila, ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang halik na puno ng pangako at paghilom. Ang Legacy House ay muling naging saksi
Hindi sa pagtataksil, kundi sa isang pag-ibig na dumaan sa apoy at lumabas na mas makinang pa sa ginto. Ang bawat sugat ng kahapon ay naging bahagi na lamang ng isang magandang disenyo ng kanilang kinabukasan.